seated. Good morning, my dear brothers and sisters. First of all, let us welcome to our celebration the members of the Ministry of Lectors, Commentators, and Psalmists. Dinagdag yun, Psalmists from St. Andrew Cathedral from the Diocese of Parañaque. Kayo ba mga naka-blue? Okay. So, sino ngayon ang bumabasa doon sa misa sa katedral? Nandito kayo lahat. May mga naiwan naman, So welcome, and welcome also to other groups who are coming over to the Manila Cathedral as part of their pilgrimage during this Lenten season. Welcome po. Mga minamahal kong kapatid, ano ang pangarap ninyo para sa inyong pamilya? Ano ang pangarap ninyo para sa Pilipinas? O anong gusto nyo mangyari para sa mundo? Natitiyak ko dahil sa krisis na kinakaharap natin ngayon, sa digmaan sa Middle East, sa pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel, at kasunod nun ay ang pagtaas ng lahat ng mga bilihin, ang isa sa mga pangarap natin ay kapayapaan. Kapayapaan na nag-uugat sa pagkakaisa. Kapayapaan na maghahatid ng progress o pag-unlad. Sa pamilya, pangarap ninyo ang pagkakaisa. Hindi nag-aaway ang mga mag-asawa, nagkakasundo ang mga magulang at mga anak. Sa Pilipinas, pagkakaisa. Hindi katulad ng dala ng unit team. Hindi naman talaga sila nagkaisa, no? Okay. So, pangarap natin ang kapayapaan, ang pagkakaisa, ang pag-unlad. Sasabihin ko sa inyo, ganyan din ang pangarap ng Diyos. That is also God's wish. That is also God's desire. That's what we heard in the first reading from the prophet Ezekiel. He says, the Lord says, "Never again shall they be two nations, and never again shall be divided into two kingdoms. I will make them one nation upon the land, in the mountain of Israel, and there shall be one prince for them all." Ito yung mga salitang binanggit ni Propeta Ezekiel na pangarap ng Diyos. Pero alam nyo, yung mga pangarap natin ay hindi matutupad, hindi mangyayari kung patuloy nating tinatanggihan ang paanyaya ng Diyos. Kung patuloy nating tinatanggihan ang biyaya ng Diyos. At yan naman ang narinig natin sa Ebanghelyo. Karugtong ng Ebanghelyong ito, o nauna dito, ay yung pagbuhay na muli ni Jesus kay Lazaro, kapatid ni Maria at Marta. So, sabi sa unang bahagi ng Ebanghelyo, many of the Jews who had come to Mary, the sister of Lazarus, and seen what Jesus had done, began to believe in Him. So dahil sa muling pagbuhay kay Lazaro, marami ang naniwala kay Jesus. Kumalat ang kanyang kapangyarihan, kumalat ang balita, at marami nang sumusunod sa kanya, na ikinatakot ng mga Pariseo. Ano ba ito? Is it a new movement? Is it a new group? Baka maging revolutionary ito Yun ang kanilang kinatatakot. Bakit? Kasi nasasakupan sila ng mga Romano. So, kapag ang movement na ito, yung mga tao ay
lumapit kay Jesus at nabuo ang isang pagkilos, baka dumating ang mga sundalong Romano at pagpapatayin tayong lahat. Self-preservation ang kanilang purpose, ang kanilang motivation. Kaya ang tanong nila, anong gagawin natin? What are we going to do? This man is performing many signs. Ang sabi ni Caiaphas, well, sacrifice him. It is better for one man to die than for all the nation to collapse or perish. Parang naglalaro ka ng chess, meron kang isa-sacrifice para mailigtas mo yung hari. But actually, this was a rejection of God's grace. Tinanggihan nila ang paanyaya ng Panginoon. Tinanggihan nila ang biyaya ng Diyos. Hanggang sa bandang huli, pagpapasyahan nilang patayin si Jesus. My dear brothers and sisters, what's my point? My point is, we have a dream. Mayroon tayong pangarap. Pangarap ng kapayapaan, pangarap ng pagkakaisa, pangarap ng pag-unlad. Pero hindi ito mangyayari kung patuloy nating tatalikuran o tatanggihan ang paanyaya ng Diyos tungo sa pagbabago. Gusto nyo ng maunlad na Pilipinas, pero patuloy pa rin nating pinipili yung mga klase ng politiko. Di ba? Gusto natin ng pag-unlad, pero patuloy nating inihahalal yung mga taong wala namang pangarap para sa Pilipinas, kundi yumaman. You cannot expect a different result if you keep on doing what you are doing. Kaya sa misang ito, yan ang unang biyayang hilingin natin. Hindi lang yung matupad ang pangarap natin para sa ating pamilya, para sa Pilipinas, para sa mundo. Hindi lamang yon, kundi hilingin natin sa misang ito, Lord, sana magkaroon na ng pagbabago sa aking pananaw, magbago ang aking pagkilos, magbago ang aking pagpili, nang sa ganon ang aking pangarap na katulad ng iyong pangarap ay magkaroon ng katuparan. That is what we pray for. Conversion. Because conversion is the foundation of everything that we wish for. Amen.